Birit mo nga, padreng. Birit mo. Okay na, okay na. So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel, Rosie125. Dinala ni padre ngayon, no, pinahila na lang sa mahiwagang tali. So ayaw daw umandar. So yan ang alamin natin ngayon mga padreng. So medyo gabi na, dinala ni padreng. Buti magpapasko, may Christmas light tayo. Yes! So ito troubleshoot natin yan step by step. Dapat hindi natin hinuhulaan ng trouble ng isang motor. So pag ganyan yung issue na ayaw umandar, targetin natin agad yung kanyang high tension wire. So tara, simulan natin. Yung motor ni padreng, naiinis na siya. Tinatanong niya ako kung pwede pa daw ba o dapat nang i-junk shop. Kasi ilang beses na siyang balik-balik sa pagawaan. Gawa ngayon, sira bukas. So naaabala siya sa trabaho. Pati pagsundo niya sa anak niya, hindi niya na nagagawa. So wala naman siyang pamalit kung bibili siya ng panibagong motor. So nagpasya na siya na dalhin dito sa ating shop mga padreng. So pag nangyari yung ganitong trouble mga padreng sa inyong motor, ang una natin gagawin, tingnan natin yung kanyang high tension wire kung naglalabas ng kuryente. So tinanggal na dun sa pagawaan yung kanyang cap asinois o yung kopa dahil dun daw nagmumula yung sira. Pero tinirik pa rin si padreng at dinala rito. So i-check na muna natin kung naglalabas ng kuryente yung kanyang high tension wire. Sa pagkakataong ito mga padreng, may malakas naman yung kanyang kuryente. Nagpalit na daw sila ng spark plug tsaka ng cap asinois. Pero nung ginamit ni padreng, lalagot-lagot pa rin yung andar. So ibig sabihin yan, merong bagay na tila kinakapos. So chinek naman natin, malakas naman yung kuryente. Sa tingin nyo mga padreng, ano kayang sira nito? So dahil may kuryente naman na linalabas, tumbukin natin yung kanyang carburetor. I-try nating linisin muna yan. Ito yung kanyang carburetor mga padreng, may dalawang 10mm na nut yan. So tanggalin natin yan. Hindi ko na ipapakita, may screw yan dun sa may air cleaner. So tanggalin lang natin yan at mahugot na natin yan. So lilinisin natin to. Check natin kung dyan nagmumula yung sira. So ayan, linisin na muna natin. Makabili, patingin-tingin, di makapanood ng sine. Walang ibang pera, kundi pamasahe. Nakayanan ko lang, pambili ng dalawang yosin. Kamoy-amoy, naman makakain, busog na sa tubig, gutom may lilipas din. Patuloy ang laboy, walang isipin. Kailangan magsaya, kailangan magpangin. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. So yung mga padreng, nakakabit na natin yung kanyang carburetor. Paanda rin natin. So yun mga padreng, ayaw pa rin umandar, nakailang tadyak na. So may kuryente naman kanina rito.
na linalabas sa kanyang high tension wire. Nagpalit na rin ng spark plug. Bago lang daw yan, sabi ni Padreng. So pag ganito yung issue mga Padreng, ang pupunteriyahin natin, i-check natin yung pulser, CDI, kung may nawawala bang connection dyan. So kailangan na muna natin tanggalin tong kanyang side cover para ma-expose natin yung kanyang wiring. At ito naman yung socket ng ating stator mga Padreng. So yung kulay dilaw siya yung ating lighting, yung kulay pink siya yung charging, yung blue na may white siya yung ating pulser positive, yung green na may white pulser negative. So bibihira lang naman masira yung ating pulser. I-check natin yung ating pulser, yung continuity, kung may putol ba papunta dun sa ating CDI. Ito yung socket ng ating CDI na 4-pin mga Padreng. So tinanggal ko na. I-check natin kung may putol ba yung green na may white, blue na may white. So dapat paakyat din yan sa ating CDI. Dapat walang putol yan galing sa stator. So yan ang i-trace natin. Checkin natin kung may putol gamit tayo ng tester mga Padreng. So yan, inuna ko muna tong green na solid green na wire. I-check natin yung kanyang continuity kung meron. So saksak natin dito sa solid green. Dapat tutunog. So yan, may continuity siya. Mga Padreng, bali tines ko lang dyan yung green na wire mula sa taas, socket ng CDI, hanggang dun sa may socket ng stator, yung green na may white, tsaka yung blue na may white, siya yung ating pulser. So goods naman yung ating wire at wala naman siyang putol. So yan, i-check na muna natin uli yung kanyang high tension wire. So baka may naglulus dito sa kanyang wiring. So kanina may kuryente naman. So i-double check natin kasi naglinis na tayo ng carburetor pero ayaw pa rin. So i-check muna natin to. Susi mo, susi. Naka ano ba rin yan? So yun mga Padreng, positive. Naglulus nga yung kanyang kuryente. Minsan meron, minsan wala. So ano kayang issue ng kanyang motor mga Padreng? So pag ganyan yung nangyari, meron wala. So mag-check tayo ng CDI. So i-check natin yung kanyang socket kung merong nawawala. So ang gawin natin, itong clip natin, ilagay natin dito sa positive. Ayan, dito sa positive. Ayan. Yung clip, tapos sundutin natin yung socket ng kanyang CDI. So mga Padreng, naka-positive tayo. Yung clip natin kasi ang hahanapin natin ay negative. Yung solid green siya yung negative, tsaka yung black na may stripe na yellow, ignition coil negative. So yan ang susundutin natin. Wala na kasi siya mga Padreng na battery. So low-bat na, pero okay pa naman yung kanyang charging. So kaya linagay natin yung clip sa positive. Susundutin natin yung solid green na yan, tsaka yung black na may stripe na yellow kung good siya. Yung kanyang blue na may white, yung pulser positive. So okay naman yung kanyang continuity. So yung solid black siya yung accessories wire. So yan yung pag sinusi mo, napapasukan ng 12 volt supply galing sa regulator or battery. So testingin na muna natin yan. Unahin na muna natin solid green mga Padreng. Yan yung ground, tsaka yung black na may yellow, ground yan papuntang ignition coil. So testingin natin yan. Dapat maglalabas yan ng kuryente kasi naka-positive yung ating clip. So testingin na natin yan. Sige tadyak, dapat ilaw. Okay, yung ignition coil, itong black na may yellow, sundutin natin. Sige, okay. So bali ang di na lang natin na troubleshoot itong kanyang kulay black na solid black. So ang gagawin natin mga Padreng, yung clip ilagay natin dito, tapos check natin yung kanyang galing fuse. Check natin kung good yung ground. Sige nga tadak. Okay, sundutin natin yung kanyang kulay black. Eto, sige.
Okay? So, ibig sabihin, good yung ating socket. So, walang nawawala. So, balik na uli natin yung kanyang CDI. So, yan, nakabalik na yung ating CDI. I-check uli natin yung kanyang high tension wire. So, dapat maglalabas na ng kuryente. Sige. Wala pa rin, oh. Oops. May gagawin tayo dyan. So, walang kuryente. Hanapin natin yung kanyang ignition coil. Ito. So, ito yung ating ignition coil. Black na may yellow. So, check natin kung maglalabas ang kuryente. So, ito, sinutan ko lang yung ignition coil. Sige, pakitadyak mo. Okay. So, wala siyang kuryente. Ngayon, ang gagawin natin mga padreng, dahil meron siyang switch dito, so, baklasin na muna natin to. So, yan, tinanggal na natin switch. So, bakbakan na muna natin. So, yan, gagamit tayo ng test light. Naka body ground pa rin tayo. Nakakasay yung ating CDI. So, i-check natin tong kanyang susian. Sige nga, pakitadyak. Walang kuryente sa kabila. Dito. Try natin. Oops, okay. So, good yung kanyang supply mga padreng. So, ang gawin natin, i-tap natin, i-rekta natin. So, yan mga padreng, nakarekta na. Try natin pailawin. Sige, tadyak. Okay. So, i-check uli natin yung wire ng CDI papuntang ignition coil, yung black na may yellow. So, i-check natin kung may supply na. So, ayan, walang kuryente. Ayun, meron na. Sige. So, ayan, oh. Wala siya. Kanina nagkaroon. Mga padreng, good naman yung ating pulser. Good naman yung ating accessories wire ng CDI. Good yung ating solid na green, yung negative. Good naman yung black na may yellow. CDI to ignition coil, negative. So, good naman siya. Pabago-bago yung kuryente. Minsan meron, minsan wala. So, ano kaya ang problema ng motor ni padreng? So, may gagawin tayo dyan. 4-pin CDI. So, papalitan natin yung kanyang CDI dahil good naman yung kanyang socket. Good naman lahat. So, palyado yung kuryente. Sa tingin nyo, mag-okay na kaya yung mga padreng. So, testingin na natin dito. Muna. Okay, nakakasanayan CDI. I-check uli natin yung wire ng CDI, yung black na may yellow papuntang ignition coil. Check natin kung maglalabas ang kuryente. So, sige, pakikita. Ay, lakas ah. Ay, lakas. So, sa tingin nyo mga padreng, anong problema ng issue ng motor ni padreng na Rusi 125? So, nagpalit tayo ng 4-pin na CDI. So, try natin ulit. Nga. Uy, sumasabog yung kuryente. So, tanggalin uli natin. Ibalik natin yung kanyang CDI. So, ayan, binalik ko yung luma niyang CDI. Sige nga, pakiano mo ulit. Ayan o, mga padreng. Wala. Balik na natin yung bagong CDI. So, si padreng, tinatanong niya ako kanina, nabubusit na daw siya sa kanyang motor. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Good pa daw ba yung motor niya? Sabi ko naman, silipin muna natin. Pero sa pagkakataong ito mga padreng, masasabi kong good yung stator, good yung ating pulser, good yung wiring, good yung regulator, nagkakarga yung kanyang battery. So, salpak na natin uli. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung kuryente. So, para yung problema ni padreng na tinitirik, masolusyon na natin. So, try natin kung sasabog yung kuryente. Ay, lakas. So, kita nyo mga padreng, galit na galit yung kanyang CDI. So, ibalik na natin to mga padreng, yung kanyang ignition coil. Magche-check tayo dun sa kanyang high tension wire.
Mga padreng, kung nais nyong magpagawa, taga-Bataan lang po kayo, pasyal lang po kayo dito sa shop ko sa Pulo, Hermosa, Bataan. Tabi lang po ako ng tulay. So pasok na muna natin to. So ayan, nakapasok na. So pag nagagawa po tayo ng motor mga padreng, wag po natin susukuan yan. So wag po natin sabihin baka sira yung ganito, sira yung ganyan. Wag po nating sasabihin na baka. Dapat step by step. So ito, check natin. Ay lakas ah. Sige. Ayan na. Sige. Okay. So lumabas na yung kanyang kuryente. May problema yung kanyang CDI. So ikabit na muna natin yan. I-try nating paanda rin. Ayan. So yung mga padreng, good na yung kanyang motor. Birit mo nga padreng. Birit mo. Okay na. Mga padreng, kung nagustuhan nyo po yung ganitong video, wag nyo pong kalimutan, paki-like, paki-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. So thank you po sa inyo. God bless, mabuhay po kayo.